So she knows what she was looking at, Counsel. Yes, It was the presiding officer's mistake when I referred to it as August 8. Yes, thank you, Your Honor. So, nakalagay ho dyan, no? Okay. So, balik ko tayo dun sa requirement ng invoice at OR, no? Assuming Sige na nga, lang. yung safe house ho yun, no? So, base dun sa mga items or sa mga information na sinabi niyo ho kanina, ano ho ba yung pwedeng tanggalin natin doon sa invoice? Yung, Hindi, tatanungin ho kita. Isa-isahin ko to, no? Ano yung pwedeng tatanggalin ho natin doon sa invoice? Okay. Lessor's registered name. Example, ABC Apartments. Halimbawa kasi, kailangan namin mag-submit ng invoice, no? Submit kami ng invoice. Wait lang ho, Your Honor. Kindly finish your question, Counsel. Mag-submit ho kami ng invoice. Sabi niyo ho, you recognize that there are information that are sensitive. Tama ho ba? So pag nag-submit ho kami ng invoice involving as rental of a safe house, ano ho ba yung pwede naming tanggalin? Okay. Lessor's registered name. Wala kang pwedeng tanggalin. Then, Um, Pwede po bang may Now, ika-clarify before you lang po answer, ako? Attorney Celine, before you answer, yes, Attorney Kapunan, you were saying Your something? Honor, this line of questioning already is number 1, argumentative. Number 2, hypothetical, Your Honor. no, Because it's based this on witness has the ND. testified. And I think some members of the court would also like to find out what is acceptable and what is not, given the confidential nature of this. I think even one of the senator judges will be pursuing this point later. So it might abbreviate the proceedings if you are able to answer now. Ano yung Submit, Your katanggap-tanggap na laman ng invoice, Celine? Kung dapat itago na confidential ang ibang mga impormasyon. Pwede po bang i-explain ko lang po muna yung nasa ND? Opo, sige po. Kasi po ang hinihingan lang po namin ng official receipt and invoice, yung lang pong expense pertaining to purchase of supplies and provision of medical and food aid. Hindi po nabanggit yung sa rental ng safe houses. So sa rental, hindi kailangan. Hindi po. Ang hinihingan lang po namin ng official receipts at ng sales invoice is yung purchase of supplies and provision of medical and food aid. Na ginamit sa pagbigay ng reward. At hindi doon po sa third quarter, hindi na siya reward. Naka-reflect na siya as supplies. Supply na. Opo, kaya doon po. Pero yung sa rental of safe house, in-accept naman yung acknowledgement receipt. So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies. Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure May po resibo yung lagi. na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and At sa pananaw mo medicine. nga, hindi dapat confidential yung binilhan. Yung pinagbilhan po kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses. Okay. You may proceed, counsel. okay. So, sige, ibahin na lang po natin, no? Gawin nating supplies, no? Halimbawa, pagkain. Supplier ng pagkain, no? Opo. Okay. Ano yung pwedeng tanggalin doon? Let's say, the supplier's name. Let's say, ABC Catering. Pwedeng tanggalin? Hindi. Resibo yun eh. Ba't mo tatanggalin? OR yan eh. Yung location ho, yung business address po ni ABC Catering. Let's say, ground floor, Multinational Bank Corporation Center, 6805, Ayala Avenue, Makati City. Pwedeng tanggalin? Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkwan nun eh. Yung, ang pinakadit po dito, pinaggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information. No, just answer the question, no? So, Ask Yes, an yes, answer. pwedeng hindi tanggalan yung address ng supplier ng pagkain. Kasi Ask po, and answered, Your Honor. Asked and answered. Not yet, Your Honor. Not Counsel yet. asked and answered because It's she asked and said, answered. So, ang she answer said niyo ho that, doon ay hindi. counsels, please. She said that when it pertains to the purchase of supplies, food, medicines, shares, if at all computers, the name of the entity where they purchased it is not confidential. Pero kung saan ginamit yon, kung sino Yun yung pinagbigyan, kung sino pinakain, saan pinakain, yun yung confidential. Tama ba, Celine? opo, tama po. So, yung invoice o resibo ng pagkain, medical supplies, kailangan may resibo. Yan ang interpretasyon mo ng joint circular. Opo, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yon for purchases of supplies, food, and medicines po.
So sa bagay na ito, ulitin ko, sa pananaw mo, sa interpretasyon mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka-supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hahanapin mo. Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies. And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OVP and the DepEd. Opo. Okay. So, sinabi, pagkain ho yung example natin, no? So, sino ho ba dapat ang may alam kung confidential dapat ang information? Si COA ho ba o si agency? Who is in a better position to know whether a confidential an information is confidential? Pwede pong pakiulit yung tanong? Okay. Question is vague, Your Honor. Sige, okay. Example, pagkain. No, pagkain. Okay. Kung kami ho agency, sa tingin namin, dapat confidential yung supplier namin kasi baka lasunin. Baka may matunton, no? Matuntunton yung supplier Anak ka namin. ng tipaklong na. Ano? Tinanggal namin yung address, tinanggal namin yung ibang details doon, sinabit namin sa COA. Ay, nako. Acceptable Stupid. pa rin sa COA yun? Hindi naman po confidential yung mismong Sa inyo ho, pero kung sa, Ask and answer, Your Honor. okay. Hindi naman confidential yun. Asked and answered. Don't argue with the witness counsel. Okay, yes, Your Honor. So sa tingin nyo, hindi confidential yon, pero maaaring sa agency, confidential ho yun. para sa Argumentative, Your Honor. Ask and answer. It is not confidential. Move on to the kanila. next point, Your Honor, counsel. I'm asking for possibility, Your Honor. There is already ruling from the presiding officer. Move to the next point, counsel. Okay, so decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi niyo ho, sa tingin niyo, hindi naman siya confidential. Misleading, Your Honor. Hindi ho, Witness may answer. yes. Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide. Okay, so okay lang na ma-expose yung supplier sa instance na yon, no? Okay lang na malagay yung Your Honor, address ng please. ABC. By the way, mga kababayan, sorry Yes. alam niyo mga kababayan, hindi na ano the question is irrelevant because this is only for reporting requirements. Reporting lang sa COA to. Hindi naman to pinapublicize na itong supplier na to has issued issued meals for the office of the Vice President for a confidential activity. Hindi yon. This is only for reporting purposes. This is irrelevant. 'Di ba? Kapag sinubmit mo sa confidential fund, ibig sabihin is for a confidential activity. Ang problema, kulang nga sa documentation to si Sara Duterte. Or not. Wala akong karapatan sa agency. Argumentative, Hindi, Your Honor. with Excuse me, regard And to besides, we are on the example of the supplier of food. Okay, sa instance ho na yan, sa tingin nyo, hindi ho siya confidential, di ba ho? So kayo ho yung mas nakakaalam na ito, you are in a better judgment sa bagay ho na yan. Kasi po dun sa food Yes. po, yung tao na reporting, nagre-report sila sa inyo hindi confidential, ganun po. Hindi Hindi ho po yan yung tanong ko eh. Okay, The yung question is tanong, vague, Your Honor. yung tanong, Please. The question is vague. Silene, ang tanong sa iyo ay may karapatan ba yung ahensya magsabi na ito confidential? Kayo lang ba ang may karapatan? Kasi I can actually answer. Tell me if you agree. You review the submissions of the agencies, correct? Opo. Pag may observation kayo, mag-AUM kayo, and they can say, hindi, confidential to. And then you can agree or disagree, correct? Based on the evaluation po ng magiging response nila. And given the difference in the notice of suspension and notice of disallowance, as pointed out by counsel earlier, na may mga tinanggal na kayo, may mga binawas kayo, di ba? Opo. Kasi napaliwanag nila. Opo. So, minsan sinasabi nila sa unang tingin mo, hindi confidential to, biglang nagpaliwanag sila, confidential yon, binawas nyo o binabawas nyo. Opo, based po sa evaluation ng response nila, kung na-answer na po nila yung issues raised dun sa AOM or sa Na-answer or napaliwanag nila o nakumbinsi kayo na confidential ito. Opo. Therefore, hindi kailangan ng resibo o invoice. Opo. Tama? But Opo. your determination is anyway appealable, if at all, to the Supreme Court, the Commission. Sorry guys kasi ito kasi yung dinala ng defense sa kwentuhan ng confidential ba yung bagay o hindi. Hindi naman yun ang issue.
Ang issue is ginamit ang pera for a confidential expense at merong mga requirements para para mag-qualify ang isang bagay as a confidential expense, pero hindi isinumite yung mga requirements. Yun kasi ang issue. Pero ngayon they're arguing, nagtatalo sila dun sa meaning ng sino ba dapat ang nagsasabing confidential o hindi. What the hell? Meron ka ng circular eh. Ang gagawin mo na lang, susundin mo yung circular. Hindi nga sumunod sa circular. Hindi dapat dinadivulge or dinadivulge ng agency. Part 2 ba ng ICFA audit yon? With regard to their confidential operations. Your Honor, again, this is ask and answer. No, Your Honor. By I rephrasing object, the Your Honor. question, Your Honor, by rephrasing This is the a question, different Kindly question. Counsel, can I- wait for counsel for the prosecutors. Yes, Attorney Capone. Your Honor, these are the same questions rephrased differently, Your Honor. Ask and answer. It is not, Your Honor. Kasi kanina, What is The your presiding who officer, determines whether... the court will allow it. Attorney Saline, please answer. Pwede pong pakiulit. Okay, ulitin ko po Who determines? Sino ba yung nagde-determine kung ano dapat yung mga safeguards, no? Mga panuntunan na i-implement po dapat ng agency para ma-secure po yung success ng confidential operations. In short, sino dapat yung nagde-determine na itong information na to confidential, ito hindi? Yun po is dapat po sa agency, meron Sa silang sound and effective internal Okay, control. salamat po. No, so sa agency na 'yon, no, si agency dapat. And si COA ICFAO merely audits liquidation documents relative to the confidential funds. Tama po ba? We base po sa liquidation documents submitted at base po sa joint circular yung pag-evaluate namin per liquidation documents submitted. Yes, okay. Thank you for that, no. So si COA ICFAO, in that sense, you do not determine which information is confidential or not, correct? Kasi nag-base lang naman po kayo sa liquidation documents. We base on our audit po sa liquidation documents submitted to us. We rely po doon Okay, sa pag-conduct ng audit. Salamat po. Now, si COA ICFAO po ba ay privy sa confidential operations ng agency? Kasali po ba kayo dun sa mga confidential operations po ng OVP, for example? We base lang po our audit dun sa liquidation documents submitted So, to in us. short, just answer the question. Kasali po ba kayo sa confidential operations Answer, ng Your OVP? Honor. Sige, sagutin mo lang. Your Sino Honor. Okay lang yan. Madali ipaikutin niya mamaya sa redirect. Sige lang, go. Answer it. Hindi kayo kasama, di ba? Hindi po. Base Okay. lang po kami sa documents. Sige lang, go. Walang problema dyan. Sagutin mo lang. Po, Your Honor. Ang dali paikutin sa redirect itong punto ni attorney. Sige. Do you want... Okay lang po ako. I can Thank you for continue. pointing that out, counsel. Okay, Because kasi po, next my point lang colleagues po have ito, been no? No, next Um, point. Your Honor, asking- may we know if the cross-examination will take another 2 hours, 3 hours? More likely, Your Honor, this is... Let's see. But we cannot compel, neither can we force or pressure counsel to limit her cross-examination. She has enough leeway to test the credibility of the witness. We shall take a lunch break and shall resume at 1 p.m. with the cross-examination of Sailene. Thereafter, the Consulate. intervention of the Okay. senator judges. The first to register is Senator Ay, Judge. walang redirect. Thereafter, Senator Judge Antiveros. Kindly take note. Of the sequence. Trial is. We are on recess until 1 o'clock. Walang redirect? Diretso sa intervention? Weird. Anyway, it seems dinadala ng defense yung conversation, yung usapan doon sa sino ba ang nakakaalam kung ang isang activity ay confidential o hindi. At ngayon, mga kababayan, ang logic is this. Kaya sabi ko, sagutin lang ni COA kasi madali namang i-redirect yan eh. Ang logic is this. Kung si agency ang merong para sabihin kung ano ang confidential activity or hindi, therefore, ang logic, walang leeway o walang
walang pagkakataon si COA para sabihin kung ano ang kung saan gagastusin ang confidential funds. Nagets mo yung ibig ko sabihin? Kasi dahil si agency ang nagsasabi ng isang bagay, ang sa activity ay confidential activity, si COA, wala kang karapatan na sabihin na isang expense ay confidential or hindi. For example, ganito. Meron ako isang confidential activity, buy bust, halimbawa. Halimbawa, buy bust. Sa buy bust na yon, yung buy bust ay mangyayari sa loob ng isang restaurant. Oh, gano'n ha? May transaction sa loob ng, let's say, ang uhulihin ko, nireklamo sa akin na estapadora. Tapos ako estapador, tapos ako PNP. Uhuli ko yung estapador. Tapos may buy bust, kunyari. Or scammer. Yan. Tapos uhulihin ko siya. May transaction kami. Yung transaction namin mangyayari sa isang coffee shop. Let's say Starbucks. Sa Starbucks mangyayari yung transaction namin. Sa operation na yun, mga kababayan, may expenses ka. Meron kang sasakyan. Tapos meron kang mga informant. Babayaran mo yung informant mo. Tapos meron ka may iba't iba ka pang mga bagay na babayaran. Ngayon, mga kababayan, syempre, yung uupahan mo na van, kung wala kayong van, yung uupahan mong van, mag-i-issue ng resibo. Syempre. Tapos, kung sa Starbucks, bibili ka ng kape or bibili ka ng pagkain, mag-i-issue din si Starbucks ng resibo. Di ba? Usual naman yun Ganun naman talaga yun Ngayon, ang tanong is this. Yun bang binayaran kong van sa na binayaran ko using confidential funds, pwedeng acknowledgement receipt na lang ang ibigay ko kasi confidential activity. Di ba? Si Starbucks ba, imbis na hingian ko ng OR, ang isubmit ko na lang acknowledgement receipt. Kasi confidential activity nga. Yun ang tanong. Ayun, yung gasolina pa. So, yan, gasolina. Whatever purposes nagagamitin mo yung confidential expense. Ang logic is this. Kaya nga kanina, di ba sabi pagkain, kaya nga in-example ko din si Starbucks. Kung bumili akong kape, bumili ako ng whatever, kung ano mang pagkain meron sa Starbucks. Kung yung confidential activity, ako ang nag-determine. Ako si agency PNP. Tapos gagamitin ko yung confidential funds. Anong karapatan ni COA para sabihin na hindi, OR lang, kailangan ko ng OR. Hindi pwedeng AR lang. Yun ang punto. Yun ang punto ni Attorney Ferrer. Ferrer, di ba? If I'm not mistaken. Yun ang punto ni Attorney Ferrer. Si COA, wala kang discretion. Basta confidential activity, si agency ang magsasabi. Okay. Wala namang problema doon. Si agency naman talaga ang magsasabi. Kaya nga gusto ko magkaroon ng redirect, sana magkaroon ng redirect. Kasi mga kababayan, the next question is this. Ang tanong, yun bang report mo compliant sa joint circular? Mga kababayan, ang may discretion ang COA sa report. Bahala ka sa activity mo. Wala kaming pakialam sa activity mo. 'Di ba? Ikaw magsasabi kung confidential yan o hindi. Bahala ka sa buhay mo. Pero, sa report, mundo namin yung report. May discretion kami sa report. Ngayon, ang sabi ng COA, kulang ka ng resibo. Kailangan namin dito OR. Bakit? Kasi purchase of supplies. Common sense, kapag purchase of supplies, pupunta ka National Bookstore, merong resibo yan. Purchase of medicines, pupunta ka ng Mercury Drug, may resibo yan. Common sense, di ba? Lahat naman ng entity, lahat naman ng negosyo, nag-i-issue ng OR So, nasaan yung resibo nun? Basic, di ba? Basic Nasa yun. Kaya nga rin sinabi ng taga-COA kanina, kung pagbili ng person ng information, walang problema. Hindi naman namin dinisallow yun sa information Ang dinisallow namin yun sa supplies.
sa medicines as payment of rewards. Saan yung resibo? Kaya nga mga kababayan, kaya itong si Attorney Kapunan nagmamadali. Alam naman ni Attorney Kapunan kung saan pupunta itong pupunta si Attorney Ferrer. Kaya nga nag-iintay rin ako ng redirect. Kasi sa redirect, pwede na lang sa mundo to. Ito yung mundo eh. Yung joint circular, mundo yan ng COA. Walang problema dyan. Ang kailangan sumunod sa joint circular, yung agency. Ulitin ko ha. Pagdating sa joint circular, walang discretion ang COA para sabihin kung ano ang confidential or hindi. Pero, dahil nilista mo siya as confidential expense, meron tayong susunding circular. Mundo ko naman to. Ako masusunod dito. Kung ang mundo mo, yung confidential activity mo, bahala ka sa buhay mo. Pero itong sa circular, mundo ko to. Akin to. Ako magsasabi dito kung anong requirements sa papasa sa akin. Di ba? Pasensya na, medyo usapang Bargas lang. Kasi Bargas si ate eh. Dapat niya, bargasin talaga siya ni Attorney Kapunan eh. Buti na lang, ilang beses siyang binargas ni Attorney Kapunan. Di ba? Ganun lang ang simple yun. Huwag na natin i-complicate. Oo, kasi yun talaga ang nangyari. Hindi nag-issue ng OR kasi, according to the joint circular, kapag merong improper liquidation, ganun lang kasimple yun. Sabi ni Montreal Canfield, ang mundo kasi ni Sarah magnakaw. Totoo naman, mundo kasi niya yun. So, yung buong argumento ni Attorney Ferrer. Kanina nga iniisip ko parang ano ba to? I-justify na ba natin ang pagtatago ng confidential expenses? Kasi hanggang sa level ng pangalan? Talaga? Hanggang sa level ng pangalan ng entity. Mga babayan, reporting requirement yun eh. Hindi naman yun ipapublish, hindi naman yan ipiprint sa dyaryo. Di ba? Paano kung lasunin yung supplier namin? Wala kang pakialam. It's none of your business. Di ba? It's a risk that they took. Kumbaga. Wala ka nang pakialam dun. Ang pakialam mo, ang pakialam lang ng COA, nag-report ka ba ng tama o hindi? Yun lang ang pakialam ni COA. Wala siyang pakialam kung paano mo ginawa yung confidential expenses mo, yung confidential activity mo. Wala siyang pake. Ang pake niya, nag-report ka ba sa akin ng tama? Kasi kung hindi ka nag-report ng tama sa akin, i-disallow kita. Ibalik mo yung pera. Wala kang pake. Ganyan ho mag-isip ang mga auditor, mga kababayan. Ganyan ho mag-isip lahat ng auditor. Kapag, let's say, nagkaroon ka ng AOM, then audit order memorandum, nakalista doon lahat ng mga kulang mo. Tapos, nakapag-report ka naman, naitama mo. Hindi ka na i-issuehan ng notice of suspension. Hindi ka na i-issuehan ng notice of disallowance. Na-address mo lahat eh. Pero, kung let's say, 50% lang yung na-address mo, yun, i-disallow ka pa rin doon sa hindi mo na-address. Sige, na-notice of suspension ka. Why not? Walang problema. Inapela mo. Tapos, sa apela mo, out of 100%, 50% lang ang tinanggap ni COA. Madi-disallow ka na doon sa 50%. Kaya minsan, yung sinasabi nila na tinatanggal nila, ibig sabihin, doon sa parte na yon na-comply na. Wala nang problema. Alam niyo mga kababayan, ito nga ang nakakatawa eh. Sa dinami-dami ng gumagamit ng confidential funds, etong kay Sara Duterte lang talaga ang pumalya. Di ba? Ang dami-daming ini-issuehan ng confidential funds. Presidente nga meron bakit siya nakaka-comply? Even the presidency of Rodrigo Duterte, nagkaroon ba siya ng issue sa confidential funds? Wala. Pero ito si Sara Duterte, sa kanya lang talaga yung sumablay. Di ba? Ganun talaga, okay lang yun.
At least ngayon, bistado siya. So, mamaya, feeling ko, dadalhin pa rin nila sa kwentuhan niya ng sino ba ang dapat may discretion sa confidential expenses. Di ba yung ahensya, etc. Wala problema dun. Ahensya naman talaga. Pero mga kababayan, ulitin natin para lang kapag nanood kayo mamaya at ganun pa rin ang tema, wala ako Magdadrive ako So, kung ganun pa rin yung tema, isipin nyo na lang mga kababayan, ang mundo ng confidential expenses, confidential expenditures, sa ahensya talaga yan. Pero yung reporting, sino ba ang dapat sumunod sa reporting? Si COA ang masusunod. Wala kayong choice. Ganun lang kasimple. Okay, so mga kababayan, kain tayo. Tapos sa try kong humabol, kung makakahabol ako mamaya. Okay? So, ayan. Kita-kita tayo mamaya guys. God bless.